So guys, gumawa ako ng relo. No, ito yung nabuo ko. Gamit yung mga parts na na-order ko sa Lazada. So yan yung naging itsura niya. Makikita niyo. Parang ang pangit yung strap. Hindi bagay. So light blue. Nagmukha siyang parang pambabae. So mukha siyang laruan. Actually yung ending naging mukhang laruan. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng panibagong strap. Pinalitan ko. So ito na yung ano niya ngayon, itsura niya. So yan. Medyo okay na, mas okay na siya kaysa dun sa nauna. Yan, 'di ba? Bagay na yung ano niya. Bumagay na yung kulay niya. Nagtugma na, parang naging terno na siya. Pinost ko to sa mga ano sa group ng nagmo-mod ng watch. Sabi nila mas maganda daw sana kung black yung ginawa kong strap. Tapos palitan ko din yung bezel ng black. So, tama naman sila. Mas maganda naman talaga yung magiging itsura niya kung black yung bezel tsaka yung strap niya, no? Kaso, hindi kasi yun yung itsura na, kumbaga hindi yun yung look na habol ko eh. Ang kaya ako gumawa kasi nito para ma-modify ko sa based doon sa preference ko. And then, pag ginawa ko sing black, magiging mas mukhang professional siya. Parang kagaya na siya ng ibang watch. Which is, hindi yun yung gusto ko. Kasi ang habol ko nga yung unique, no? Ang habol ko kasi yung maging unique yung itsura ng watch. Tsaka, pwede kong suotin kahit ano yung suot ko. No, kahit pambahay lang, kahit naka-boxer ka lang. Pwede mo siya suotin, no? Kasi kung black siya, magmumukha siyang professional eh. So, ayun lang. Happy naman ako din sa naging itsura or kinalabasan ng watch. Yun nga lang, kailangan ko siya ulit buksan. Kasi, noong unang binuo ko to, hindi pa dumadating yung in-order ko na lubricant para dun sa gasket. So, ito yun, ngayon lang siya dumating. Yan, yung lubricant na to, para dun sa gasket, para sa waterproofing. No, so, lalagay mo dito yung gasket niya, tapos malalangisan siya. So, additional protection kasi yun para pagka nabasa siya or nalublob mo siya sa tubig, hindi siya papasukin ng tubig. So, kailangan ko siyang buksan para i-lubricate yung gasket. Ngayon, since bubuksan ko din naman na siya, ayun, naka-exhibition back na ayun. Para makita niyo yung movement, diba? Ganda. Ayan. So, since bubuksan ko siya, naisip ko, ilagay ko na din yung GMT hand na or GMT na kamay niya. So, yung kamay niya, actually, meron pang isang kamay ito na hindi ko na ilagay nung una kasi hindi ko nalagay nung una kasi wala ako nung tamang sukat ng pusher. Yan to, yung pusher na ganito. Para matulak ko yung GMT na kamay. So, wala yung kasukat niya. Pero ngayon kasi tinitignan ko yung GMT hand. Kita ko sa inyo. Tinitignan ko kasi yung GMT na kamay. Medyo may kalakihan yung butas niya. Ayan o. Hindi ko na pa nakikita niya. So, malaki yung butas niya. Sa tingin ko, pwede ko namang manually na lang na ilagay yung yung GMT hands, tapos tutulak ko sa magkabilang gilid gamit tong dalawang pusher. So, ito-try lang natin. Actually, wala naman akong gamit para sa GMT. Hindi ko naman siya ginagamit. Yun nga lang kasi yung na-order ko na movement, NH34. So, movement siya ng Seiko na merong GMT function. So, since meron siya, gamitin na din natin. Sayang naman kasi. So, another reason kung bakit bubuksan ko siya, yung ano niya kasi, alignment. Noong binuo ko to, properly aligned siya. Pero nung nilalagay ko yung kamay, ayos naman yung alignment niya. Kaso pagdating doon sa nung
nabuo ko na siya, nung kompleto na, ah, may delay yung, actually advance pala ng 10 minutes yung date wheel. So, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Kung makikita nyo itong date wheel. So, nagpapalit kasi yan pagka madaling araw na, no? So, sakto siya ng 12 o'clock. So, nung binubuo siya, sakto naman siya na umiikot. Sakto siyang nagpapalit doon sa 12 o'clock position. Pero ngayon kasi, after ko siyang mabuo, pakita ko sa inyo. So, yan, 12 o'clock na. Makikita nyo, 19. Magpapalit siya ng date sa 19. Dito sa around 50. O, actually, ano na siya, 45 minutes mark. So, dapat dito kasi siya sa 12 o'clock magpapalit ng date. So, ayan yung 12 o'clock natin, position. Ibig sabihin, midnight. So, 15 minutes na advance yung date. Pagpapalit na yung date wheel. Nagbasa ako sa forums. Actually, okay lang naman daw na yung 10 minutes na difference. So, 10 minutes advance or 10 minutes late bago magpalit yung date wheel. Kaso kasi ito sobrang layo na, 15 minutes na. Okay lang din naman yun sa akin. Pero since bubuksan ko na din naman, i-align ko na lang siya. So, yun lang. Start na tayo. Okay. So, una muna, tatanggalin ko yung strap para mas madali nating maayos. So, quick release yung binili ko kasi para madali yung buhay natin. And then, kunin ko yung rubber ball. Hindi ko na siya in-inflate. Pwede naman, gumagana naman. Para mabuksan natin yung likod. Ayan, okay na. Kuha lang akong gloves. Okay, so kung plano rin nyo rin gumawa ng watch, nyo kalimutan na mag-gloves. Importante yung gloves kasi para hindi ka makapag-iwan ng fingerprint sa loob. So, tanggalin natin. Papakita ko sa inyo kung kung alin yung rubber gasket. Dapat din meron kayong pang-cover ng mga parts para hindi siya malagyan ng buhangin o dust. Yun nga lang, wala akong pang-cover. So, lalagay na lang natin siya sa may yung mga pinaglagyan ng parts na in-order ko. So, ayan yung rubber gasket niya. Ayan yung kailangan nating i-lubricate. So, sinara ko siya nang hindi pa nalulubricate to kasi nga wala pa ako nung lubricant. Yan. So, lalagay ko siya dito sa lubricant para malubricate siya. Yan. So, basa to guys. Meron niyang oil sa loob. Silicone oil or kung ano mang oil yan. Tapos, ikot lang para malubricate. So, dyan na muna yan. So, ang next, kailangan kong tanggalin tong stem. So, make sure na naka-push in yung movement nyo or yung crown. Ito yung pipindutin. Yan, yung may bilog na yan para mag-release yung crown, yung stem. So, medyo maliit siya sa actual guys. Pindutin mo lang siya and then hatak nung crown or nung stem. So, yan, tanggal na siya. So, buti na lang hindi ko tinapon yung temporary stem na kasama ng movement. So, ito siya. So, ngayon, tatanggalin ko muna siya, yung movement sa case. Okay, so natanggal ko na siya. So, makikita nyo, gumagalaw pa siya ngayon. Kakabit ko yung temporary stem para magawa natin, matanggal na natin yung kamay. Pasok na natin yung temporary stem niya. So, ingat lang dito kasi pwedeng maputol yung stem niya. Okay na. Okay. So, nalagay ko na siya sa second position. So, ibig sabihin okay na siya. Okay. So, ano to guys ha? Sobrang liit nito sa actual. So, next step ko, tatanggalin ko yung mga kamay niya.
Kasi kailangan nating ilagay yung GMT hand. So meron tayong dial protector dito. Lalagay lang natin siya. Ito yung dial protector. Slide mo lang dito para hindi magasgas yung dial natin pag tinanggal yung mga kamay. So ang gagamitin ko itong mga pick. Ito yung pangbukas ko ng cellphone. Hindi ko lang sure kung pwede uubra to, pero tatry ko na lang din. So yan, mukhang okay naman. Natatanggal ko siya pa isa-isa. Dito ako nahirapan guys sa pagkabit nitong second hand. Medyo mahirap siyang ikabit kasi sobrang liit niya. As in, parang tumitingin lang sa butas ng karayom. Mas maliit pa nga yung butas. Mas maliit pa siya sa butas ng karayom. Gago, lumipad. Shit. Hanapin ko siya. Hindi ko alam kung saan siya lumipad. Pero lumipad siya. Okay, so natanggal ko na parehas. Ayun, buti hindi nawala. Okay. So makikita nyo guys, napakaliit niya, no? Yan yung butas niya. So itatabi muna natin yung mga kamay na natanggal habang kinakabit natin yung GMT. So kung ano yung GMT, Google nyo na lang. Ito guys, yung dial. Ito yung ginamit ko, NH34 movement yan. So, NH34A, patent yan ng Seiko. So, Seiko movement siya. Meron siyang GMT function. Tapos, itong dial, kung di ako nagkakamali, Sea of Clouds to, ng Grand Seiko. Pero, hindi ganito kasi yung itsura ng original. Yung original kasi, kumikinang-kinang. So, ito medyo more on matte to. Meron din siyang mga parts na kumikinang, pero yung original na Grand Seiko na Sea of Clouds, yung mga mukhang ulap na yan, pag sinaga ng ilaw yan, kumikinang yan. Ang itsura niya parang marmol pagka natapatan ng ilaw. So, ito yung nagustuhan ko dahil kasi kakaiba siya eh. Tsaka maganda naman kahit matte. Wala naman ako naging problema sa kanya. So, unang gagawin natin, lalagay ko sa second position yung crown. Tapos, ikot natin clockwise para mabago yung date. So, once nag-snap na siya dun sa date, naging 21 siya, ibig sabihin yan, midnight na o madaling araw na. Okay, ayan. So, gumagalaw na. Dahan-dahanin na natin ang ikot. Okay, so nag-snap na siya. Ibig sabihin, midnight na o madaling araw na. So, lagay na natin siya dito sa may... Actually, ayoko yung movement holder. Medyo mahirap. Dito ko na lang siya ilalagay sa mat. Ayoko kung anong tawag dito. So, since nasa midnight na siya, pwede ko na ngayon ilagay yung... Hindi ko na mababa yung camera eh. Pwede ko na ilagay yung GMT hands. So, try natin. Okay. So, medyo mahirap yung i-video. So, ang gagamitin ko, Rodi ko. Hindi naman ako kailangan mamroblema na merong fingerprints sa dial kasi ano naman siya, matte. So, most likely, wala naman magiging fingerprint. So, gagamit ako ng Rodi ko para makuha ko yung GMT hand. Medyo mahirap lang. Okay. Tapos, i-align ko siya dito. So, sa 12 o'clock natin siya i-align. Kasi, para makita mo, or para makuha natin yung proper alignment niya. So, since midnight na, nakaset na sa midnight yung oras natin. Okay, mukhang pasok naman. So, kada maglalagay ka ng isang kamay, testing mo yung alignment niya. So, testing natin.
Pag inikot natin to, iikot siya. So, mas matagal to, 24 hours kasi ang GMT. 12 hours na tayo. Natin. Okay, so sakto. 12 o'clock. Nice. So next naman yung our hand. So ito gagamit na ako ng tamang size ng pusher. So mukhang ito siya. Okay. Try natin to. Nalagay ko na siya. So kada maglalagay tayo ng isang kamay, kailangan nating i-test yung movement para malaman natin kung pantay ba siya, kung align siya, at the same time hindi nagbabangga yung mga kamay. So testing natin ulit. Night. Okay, good. So alignment. So next tayo, minute hand. So habang tumatagal, pahirap to ng pahirap. So mas madali lang ngayon kasi nagawa ko na siya previously. Pero feeling ko magtatagal ako dito pagdating sa watch or sa second hand kasi napakaliit talaga niya. Okay. So testing natin yung alignment ulit. Pero malalaman natin pagdating ng pag nakabit na yung second hand. Okay. So okay naman. Dito na yung problema. Tingnan ulit yung alignment. So medyo nakataas talaga yung minute hand ko. Hindi ko alam kung bakit. Sana mas mabilis na to. Dito talaga ako nagtagal nung nakaraan. Dahil napakaliit niyan guys. Hindi ko kung makikita nyo. Itong second hand, meron siyang maliit na parang tuldok. Doon mo itatama yung butas. Actually, hindi na kailangang align to. Kahit saan mo ilagay itong second hand, kahit saang position, pwede naman. Okay. So, in na siya. Sana. So, try ulit natin. For the third time. Nakaka-elib, no? Sobrang bilis ko ngayon. Kasi kung nakita nyo yung... okay. Shit. Too good to be true. So, kung nakita nyo lumipad yung second hand, ibig sabihin, hindi siya nakainit. Okay. So, mukhang magtatagal tayo. Masyado akong maagang nagsalita. Okay. Goods ata. Sana. Testing ulit natin yung alignment. So, naka 12 o'clock pa lang naman ako. Testing. Okay, so hindi gumagala yung second hand. Ibig sabihin, in siya, no? Pasok siya. Tignan natin. Okay. Aligned. Good. Di kagaya kanina, 45 minutes. So, push natin yung crowns. Tingnan natin kung gagalaw yung second hand. Ayan, ang problema. So, yun din yung naging problema ko nung una. Baloktot kasi itong minute hand na babaloktot siya. Medyo nakaangat siya ng kaunti. So, ito try kong baloktotin siya pababa.
So, hindi advisable na pindutin mo siya kagaya ng ginagawa ko. Pero, wala na kasi akong ibang pwedeng solusyon eh. At unless gusto kong tanggalin siya ulit, pag tinanggal ko siya, mahirapan na naman ako. So, makikita nyo mayroong mancha. Gamit lang ako ng Rodico para matanggal yan. Actually, nagising ako nung nakaraan yung unang build ko nito. Nagulat ako, nag-late siya ng 1 oras. So, tingin ko hindi gumalaw yung movement dahil walang masyadong clearance para dito sa kasi nga nabaluktot siya. Yung minute hand. So, ngayon, okay naman, nag-clear na siya. Tingnan na lang natin. So, mukhang mag-clear naman na siya kasi parang aligned na siya ng maayos. Parang oops. So, may clearance siya pero hindi ganun kalaki. Testing natin, try natin i-bend ulit. Pababa ng kaunti. Kung iikot siya na hindi magbabanggaan. Okay. Relo talaga, yung buong relo. Okay, so align pa din siya. Push in na natin. And sana mag-clear yung second hand. So antayin natin ulit. Okay, so nag-clear naman siya. Mukhang okay na yung clearance niya. Balik na natin siya sa movement holder. And then, may kasama tong stem na yun na yung magiging stem niya talaga. And pinuputol pa yun. So, kailangan mo siyang sukatin. Then, puputulin. Pero kasi nga, since nabuo ko na siya, hindi ko na siya kailangang putulin. Ito na siya. Ito na yung saktong sukat niya. So, kailangan na natin siya ilagay sa case. So, ito yung case. Ano na natin. Linisin lang natin ng kaunti. Make sure na walang dust. So, pupunasan ko siya ng microfiber. Sana malinis tong microfiber cloth na to. Kasi may mancha yung loob. Okay, good. Linis na. Itong case pala na to, sapphire crystal to. Well, at least yun yung sabi ng sa description. Sapphire crystal daw siya. So, okay naman. Hindi naman na humihinto yung movement natin or yung second hand. So, bugahan lang natin. Alisin natin yung mga alikabok. And then, yung case. Tapos, encase na natin siya. So, itutugma lang. Make sure lang na nasa gitna. Actually, pwede naman natin tong ikot once na nasa loob na siya. Okay. Nice. So, align lang gamit yung plastic tweezer. Ganda rin ng NH34 eh. Nga ng GMT hand siya. Aligned na siya. Balik ko na yung stem. So, maraming beses ko din tong sinukat. So, nagtagal din ako dito. Siguro mga 15 minutes kong sinusukat to. Nakailang putol din ako bago ko nalagay yung stem. Then, nilagyan ko siya ng Loctite dito sa may screw para
Para dumikit siya. Para hindi matanggal yung screw pag in-unscrew mo yung stem or yung crown. Kasi screw-in crown tong case natin. Kung makikita nyo, meron siyang rubber gasket din dito. So, another waterproofing yan. Okay. So, tingnan natin. Check ulit natin. So, second position. Adjust ng oras. So, next, isasara na natin siya. Finally. Tapos na ulit. So, make sure lang na walang dust. Then, kunin na natin yung gasket. So, i-screw ka pala muna to. So, naka-screw in na yung crown. And then, kunin ko na yung rubber gasket. Ay, yung spacer muna. So, ito yung spacer. Lagay natin dito. Para tight fit yung movement natin. Then, kukunin ko yung gasket na nilubricate. So, medyo mahirap ilagay ito ng tama. Ayan o. Hindi ko alam kung paano. Ayan. So, tama na siya. And then, kunin ko na yung likod. Make sure na walang dumi. So, punasan din natin ng microfiber kasi ang dami ng mancha. Okay. So, makinang na ulit. I-off lang. Matanggal yung dust. Then, screw na. Nakakatuwa rin mag-build ng ganito. Ba't ayaw niya mag-screw? Tagal ko rin pinag-isipan kung gagawa ba ako nito eh. Yan. Pero nakakatuwa din. Actually, medyo mahal din siya, no? Around 7,000 din yung nagastos ko dito. So, para ako na rin bumili ng automatic watch. 7,000 kasi hindi ko sure kung mahal lang yung napili kong parts o ano. Pero okay na din. Not bad for first build. Ang ganda rin nung ano no, GMT. So maganda rin na nilagay ko siya. Not bad. Merong dust dito. Ito tatanggalin rod ko. Yan. Okay. So not bad for first build. And since may mga tools na ako, so baka mag-build pa ako ng mga susunod. Diba? Lagay ko na yung strap. So yung strap na ito, napamahal din ako dito sa strap eh, kasi yung binili ko. Ito yung in-order ko, nasa 300 lang to eh. Kaso nagmukhang babae siya, yung mukhang candy. Yung itsura. Kaya napabili ako dito. So mas mahal kasi sa watch store ko na binili tong ano, strap. Na 750 ata, hindi ako nagkakamali. So mas napamahal pa ako ngayon. Pero okay lang. Mas gumanda naman yung itsura niya. So siguro sa next build na gagawin ko, yung ano naman, kumbaga more on professional look naman yung itsura niya. Ito kasi, kaya ganito ang kulay nito. Kasi ang goal ko dito, pang araw-araw lang. Pwede kong suot ng kahit ano yung suot ko. Goods. Ayos.